Oh, budol pala siya, girl. Good morning here from Boracay. Ang ganda ng dagat. Is it even real? Sobrang ganda. We're currently eating our breakfast before getting ready for the island hopping. Doon namin sa Cafe del Sol kagabi. Siyempre, I have to try their cookies. Ito mukhang promising yung kanilang brownies. Sabi ko na, masarap yung fudge brownies. Sarap. Sabi ko na, crunchy yan. Oh, babalikan natin yung mamaya, ha? Yung banana cake, ha? Hindi ko nakita. Nakita ko nung may pinili yung isa. Gayahan time na. Kasi anong oras na rin. Heavy sunscreen, of course. SPF din tong skin tint ko, girl. Outfit of the day! Tweety! Waiting for the tour guide. Okay, ma'am, apat po, no? Apat, dalawa. Ay, dami nyo daw. Oh. Dahil sila, ano? We are here sa Crystal Cove. Hindi kaya ng tuhod ko. Teka mo, pangalabanan eh. Yung kaya, sabi mo. Solar panel? Oh my gosh. Nadaan. Are you okay? You also. We are heading out. Magdi-dinner na kami. Outfit check. Wala nang makeup. Yun daw yung outfit niya. Usapan namin na mag-ramen na lang kami tonight. Kasi may nakita kaming Japanese restaurant doon sa may D-Mall. Malapit lang kami sa D-Mall. Food is here. This is the ramen and this is the bento box tonkatsu. Tapos may mashed potato yata yan. Ano ba yan? And that vegetable. Very Tokyo vibes. Crispy salmon. Tapo nung medium course cooked sweet mango. Kahapon trinay namin yung mango mama. Ngayon try naman natin yung coco mama. Original flavor with mango.
Masarap siya actually, pero for me, dahil natikman din namin yung Mango Mama kagabi. Mas gusto ko yung Mango Mama. It's our night 2, and we are here again sa Cafe del Sol. We are going to try naman banana cake. Kasi mahilig siya sa banana cake. We are back to home base. It is already 9:30. Kanina, nag-island hopping kami sa Puka Beach. Meron sa aming nagtanong, lumapit agad siya sa amin pagkatapos namin bumaba dun sa bangka. Lumapit siya agad sa amin. Pwede daw ba kaming kunan ng picture for ano daw, local use, ganyan. Akala ko naman para sa LGU, ganyan. So, budol pala siya, girl. Man, totally budol na budol. Pero kasi, pinicturean niya kami, so post kami, ganyan. Kasi akala ko nga, alam mo yung gagamitin nila for tourism office, whatever. So, ganyan. May DSLR camera pa siya. And then, after namin mag-photo shoot, inalok niya kami. Magpapa-print daw ba kami ng photo? And guess what? Kung magkano isang photo? 250 pesos ang isang print. So, itong apat na to, niwala man lang siyang frame, no? At nagpabudol naman kami kasi hindi daw pwedeng isa lang. So, kasi namin makuha lahat ng soft copy. So, hindi daw pwede na isa lang ang bilhin. Kami naman na uto-uto, sobrang gullible. Pumayag kami. Sabi niya pa nga, 6 eh. Tapos sabi ko, grabe naman, sobrang mahal, hindi ba pwedeng 4 lang? Pero yung 4, 1,000 te. Meron naman kaming soft copy. Yun lang. Pero, hindi man lang nila inedit. Ayun no, hindi man lang inedit, hindi man lang tinanggal yung mga tao sa lugar. Maganda naman yung mga shots niya, in fairness. Pero, is it worth 1,000 pesos for everything? Definitely not. Charge to experience. I-share ko na lang rin guys yung experience kasi para alam nyo na sa susunod. Yun lang. That's the story for today. Bukas wala kaming plans. Pinag-iisipan pa namin kung magla-land tour pa kami. Kasi, alam mo, Boracay is expensive talaga. See you tomorrow on our day 3 here in Boracay.